Buksan po ninyo yung Bible ninyo. And I hope meron po kayong dalang Bible para masundan po ninyo. Medyo mahaba po yung text natin ngayon. Exodus chapter 20. So maliit na bahagi lang yung binasa kanina. Pero yung pag-aaralan po natin ay simula Exodus chapter 20, mula verse 22 hanggang chapter 22, verse 20. So actually, yung section po na ito sa Exodus ay hanggang chapter 23, verse 19. Ito po ay tinatawag na Book of the Covenant. So kalahati lang muna yung pag-aaralan natin. And kung babasahin po natin ito, sino sa inyo ang bago pumunta dito ay binasa yung text po natin? Kung na-receive ninyo sa group chat, pakitaas po ang kamay. Ayan, very good. Yung tatlo po sa inyo. So kung babasahin po natin yan ngayon, or kahit na tingnan lang ninyo kung ano yung mga parts dyan, tapos ikukumpara ninyo sa mga nauna po natin na pag-aralan sa Exodus. Especially yung pagkapadala ng Diyos ng 10 salot sa Egypt, o lalo na siguro yung hinati ng Diyos yung dagat tapos nakatawid yung mga Israelita. Anong karaniwang nagiging reaction natin? Ay, tapos na tayo dun sa exciting part ng Exodus. Except siguro pagdating natin sa Exodus 32, yung tungkol sa golden calf. Mas ano yan, balik na naman tayo sa exciting part. Pero pagkatapos noon, ay hindi na naman exciting yung part ng Exodus na yun. So, kapag binabasa natin itong tinatawag na Old Testament law, ang natural na reaction natin, kahit po tayo ng mga Christians na, ay boring yung part na ito. Right? O kahit di ninyo aminin. Ang tendency natin ay lalaktawan na lang natin. O kaya bibilisan na lang natin ng basa kasi mukhang hindi naman ganun ka applicable sa atin yung mga utos dito, di ba? Pag may ninakaw na baka, pag may baka na nahulog sa hukay, di ba? Sino ba naman sa atin magnanakaw ng baka sa panahon ngayon? So may tendency tayo na laktawan at sabihin na hindi naman relevant sa buhay natin yung karamihan sa mga utos na nakasulat dito. Pero kung ganun yung attitude natin, paano na yung nangyari dun sa sinasabi natin sa naniniwala tayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17? All scripture is breathed out by God and profitable. Kapaki-pakinabang, kasama ba itong Old Testament law na text natin ngayon? Pwede ba natin sabihin, all scripture except Exodus chapter 23? Oh. O kaya yung mabasa natin sa Psalm 119 verse 97, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Di ba, pwede ba natin i-revise yung verse na yun? Para at least maging totoo naman sa puso natin. Oh, how I love the Word of God, especially yung mga stories sa Exodus, except yung mga Old Testament law. Oh, how I'm bored with your law. I find it so irrelevant. Hindi masusulat sa Bible yung ganong verse. So, what's the problem kapag ganon yung nagiging attitude natin? Ang problema, yung tinatawag na cherry picking. O namimili lang tayo kung ano yung gusto nating basahin o pag-aralan. Diba? Kaya mainam na mayroon tayong Bible reading schedule. Para hindi kayo namimili kung ano lang gusto nyong basahin. Mabasahin natin lahat. Kaya mainam yung ginagawa natin na book by book na exposition every Sunday. Kasi kung topical yung magiging approach natin every Sunday, sa tingin ninyo, pipiliin ko ba yung text na pag-aaralan natin ngayon para pag-usapan natin? Yes, we'll talk about obedience. We'll talk about the will of God. O yung utos ng Diyos sa atin. Pero pipili na lang ako ng medyo mas madali na ipaliwanag mula sa New Testament. Pero dahil we're going through a series ng Exodus, at kung lalaktawan ko itong chapter 21 at 22, parang, teka pastor, bakit naman nilaktawan ninyo yung passage na yun? So, pesado ako
pwesado din kayo, of course in a good way, ay pinapwesa tayo ng Diyos para pakinggan kung ano yung mga dapat nating pakinggan. At tanungin yung sarili natin, okay, paano tayo makaka-relate dun sa part na ito ng salita ng Diyos? Hindi ba pwedeng sa New Testament na lang tayo tumingin ng mga direct na command sa atin ni Christ para yun ang sundin natin? Di ba? So, I am convinced na mahalaga yung Old Testament law sa ating mga Christians ngayon. Hindi by way of direct application. Okay, so hindi ganon yung approach natin. Kundi, dapat muna nating makita kung ano ba yung damdamin ng Diyos. Ano ba yung intensyon ng Diyos? Bakit merong ganitong mga utos? At dapat makita natin na ito ay nag-i-indicate kung anong klaseng relasyon ang gusto ng Diyos sa kanyang mga tinubos na mga dating alipin. So yung mga Israelita. Kung ano yung gusto ng Diyos na gawin nila in response sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Kung paano sila mamumuhay as a kingdom of priests, as a holy nation. And makita natin yung kalooban ng Diyos dun sa mga nakasulat dito sa teksto na ito. And we need to keep in mind na yung Diyos na si Yahweh na nagbigay ng utos sa Israel ay pareho pa rin na Diyos na si Yahweh na siyang sinasamba natin ngayon. So hindi nag-iba yung Diyos pagdating sa New Testament. At itong kwento ng bansang Israel ay bahagi ng kwento natin as a church. Hindi pwedeng hiwalay. So kaya mahalaga na kapag titingnan natin yung mga utos sa Old Testament, titingnan natin nasaan ba tayong bahagi ng story dito sa Scripture. Okay, so nasang bahagi tayo ng kwento. So, kung atras tayo ng konti, isang chapter, dalawang chapters, sa Exodus 20, ay katatapos lang ibigay ng Diyos yung 10 Commandments sa Israel. Yung mga Israelita, nandun sila sa paanan ng Mount Sinai. Tapos ay narinig nila na mismong boses ng Diyos ang nagsasalita sa kanila. Now, kapag narinig mo ang boses ng Diyos na nagsasalita, hindi mo pwedeng sabihin boring ang salita ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo yung bookends ng chapter 19 saka chapter 20. Bago ibigay yung 10 Commandments at pagkatapos ibigay yung 10 Commandments. Na merong audio-visual effects habang nakikinig sila. When you look at chapter 19, verses 16 to 18, merong kulog, merong kidlat, merong makapal na ulap, merong malakas na tunog ng trumpeta. Anong reaction ng mga tao? Inaantok ba sila at nakatulog? Nanginginig sila sa takot. Pati yung buong bundok nakita nila na nayayanig yung lupa na kanilang kinatatayuan. And pagkatapos ng pag-ibigay ng 10 Commandments, ganito pa rin yung eksena na nag-indicate sa atin na all throughout, mula unang utos hanggang ika-10 utos, ganito yung nangyayari na eksena sa kanila. Merong kulog, merong kidlat, merong trompeta, merong makapal na usok, takot na takot yung mga tao nanginginig. Exodus 20, 18 to 21. Bakit ganun yung nararamdaman nila? Kasi nararamdaman nila yung bigat ng salita ng Diyos. Naririnig nila na yung Diyos na banal yung nagsasalita at sila na nakikinig ay mga makasalanan na kung walang gagawing paraan ng Diyos, lahat sila ay matutupok at mamamatay. So ano yung request nila kay Moises? Sabi nila sa verse 19, Moises, ikaw na lang ang magsalita sa amin. Papakinggan ka namin, pero wag mo nang hayaan na yung Diyos ang magsalita sa amin. Kung hindi ay mamamatay kami. So nandun yung takot nila sa Diyos. Takot din sila sa sarili nilang buhay. So yung sagot ni Moises, sa verse 20, huwag kayong matakot. Sinusubok kayo ng Diyos para magkaroon kayo ng takot sa Kanya nang sa gayon ay hindi kayo magkasala. So gusto lang linawin dito ng Diyos na hindi plano ng Diyos na patayin kayo. Ang plano ng Diyos ay mabuhay kayo. Para mangyari yung kailangan ninyo magkaroon ng takot sa Kanya at kailangan huwag kayong susuway sa kanyang mga utos. So nakita ninyo yung koneksyon ng takot sa Diyos
at pagsunod sa utos ng Diyos? Kapag ikaw ay walang takot sa Diyos, susuway ka sa mga utos ng Diyos. Kapag hindi mo sinusunod ang mga utos ng Diyos, ibig sabihin, walang takot sa Diyos sa puso mo. So dahil sa hiling nila kay Moises, itong mga teksto na mababasa natin mula sa verse 22 ng chapter 20 hanggang 23 verse 19 ay hindi na yung Diyos yung nagsasalita sa kanila. Ang Diyos ang nagsalita kay Moises at itong si Moises ay ipaparating yung salita ng Diyos sa kanila. So si Moises yung magiging prophet or go-between or mediator. Pero kahit na si Moises yung magsalita sa kanila ng mga utos na ito, hindi ibig sabihin na tao ang nagsasalita sa kanila. Kaya when you look at chapter 20 verse 22, tingnan niyo yung verse 22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. So anong sinasabi dito ng Diyos? Maririnig ninyo si Moises na sasabihin sa inyo na ito yung mga utos ko. Pero alalahanin ninyo yung panahon na narinig ninyo yung boses ko. Always keep in mind na Diyos ang nagsasalita sa inyo, hindi tao. So ngayon, naka-aircon tayo, mayroong spotlight, pero wala namang kidlat, wala namang kulog, hindi naman nayayanig yung sahig na tinatapakan natin. Pero ibig sabihin ba, hindi na Diyos ang nagsasalita whenever His Word is being preached faithfully? Dapat nating pakinggan, every time we listen to the Word of God, hindi tao yung nagsasalita, kundi Diyos yung nagsasalita. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Hebrews chapter 12, verse 25, kaya't huwag kayong tumangging makinig sa Kanya, sa Diyos na nagsasalita. If you're not paying attention sa preaching of the Word of God, kung binabaliwala mo yung pinapakinggan mo, you're not just not paying attention sa akin. You're neglecting God Himself. So kalahati muna ng Book of the Covenant, yung pag-uusapan natin yan. Sa susunod na yung kalahati. Medyo mahaba. Pero yung prayer ko, ang prayer ko na maging response ng bawat isa sa inyo, ay sinabi ng mga Israelita sa chapter 24 verse 7. Ang sabi nila, pagkatapos silang marinig na sinabi ito ni Moises sa kanila, itong sabi nila, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. It's a good response. Kung hindi sa salita lang, kundi sa gagawin talaga. Okay, so merong 6 na bahagi yung pag-aaralan po natin ngayon. Number 1, tungkol sa pagsamba. Verses 22 to 26. Verse 23, halos kapareho ng first commandment at second commandment. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilakman o ginto. Ito yung unang-una. Bakit? Kasi pinakamahalaga sa lahat yung pagsamba sa Diyos. Kaya nagbigay ng provision ng Diyos, okay, pag gagawa kayo ng altar na gagamitin sa pagsamba, ay dapat simple lang. Di ba sabi sa verse 24, yari sa lupa. Hindi kailangan na magarbo. Baka yun na yung sambahin ng mga tao sa halip na Diyos ang sambahin. At dapat din disente. When you look at verse 26, dapat daw walang baitang na aakyatin. Para, siyempre, hindi natin naiintindihan ngayon yun kasi karamihan sa atin nakapantalo naman. Pero sa time nila, pwedeng magkaroon ng indecent exposure yung mga aakyat ng hagdan na yon. So, dapat simple, dapat disente. Okay. Kapag babasahin natin yung passage na yon, mayroong mga detalye dito na hindi naman natin ito ginagawa yung altar na ito ngayon. So, hindi natin naiintindihan yung mga detalye. Pero, hindi man natin maintindihan lahat, dapat makita natin ang nais dito ng Diyos na iparating sa atin ay kailangan sambahin natin siya sa paraang hindi katulad ng mga tao na hindi tunay na Diyos ang sinasamba. Dapat sambahin natin ang Diyos hindi ayon sa kalakaran ng mundong ito. Ang sinasabi ng Diyos ang dapat masunod sa pagsamba sa Kanya.
Hindi yung kultura natin, hindi yung personal preferences natin. God's Word regulates the way we worship Him. Dahil kung hindi tayo lalapit sa Diyos sa paraan na itinakda niya, tayo ay mamamatay. So malaki yung nakasalalay dito. Pero syempre, hindi intensyon ng Diyos na patayin sila. Look at verse 24. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanila, sa Deuteronomy 32:47, na yung mga utos niya ay hindi empty words. Sabi niya, these words are your very life. Salita ng Diyos ang buhay natin. So kaya merong provision ng Diyos dito na, okay, merong altar, dito nyo ilalagay ang inyong burnt offering, peace offering, na makita natin yung detalye ng pagdating pa natin sa Leviticus chapter 1, chapter 2, chapter 3. Na nagpapakita na alam ng Diyos, kahit na sobrang detalyado lahat ng mga utos niya, alam ng Diyos na susuway yung mga Israelita sa Kanya. So God made a provision para hindi sila mamatay. Merong papatayin na kapalit nila at ihahandog na kapalit nila, hindi ba't malinaw na nagpapaalala sa atin na lahat ng ito ay nagtuturo sa pagdating ni Kristo na siyang namatay para tayo na mga sumuway sa mga utos ng Diyos ay hindi mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawang bahagi. Chapter 21, verses 1 to 11. Ito ay may kinalaman naman sa pagtrato sa mga alipin. Okay, pagbabasahin natin ito, hindi ito syempre familiar sa atin. Wala naman tayong mga alipin sa bahay. Although syempre baka iba sa inyo, feeling ninyo, inaalipin kayo ng mga kasama ninyo sa bahay. So, hindi familiar sa atin yung sistema na ito. Kasi pag narinig natin tungkol sa alipin o slave, positive ba yung naisip natin? Negative. Bakit? Kasi, sa tingin natin agad na pag inaalipin ay minamaltrato, inaabuso, pinagmamalupitan. Of course, pwedeng mangyari. Pero nagbigay ang Diyos ng mga utos dito sa chapter 21 para hindi ganon ang mangyari. At common sa atin, naisip natin, yung slavery na nangyari sa Amerika na mayroong slave trade, tapos may binebenta ng mga Africans, tapos bibilin, magiging property nila. O baka naisip natin yung sistema ng human trafficking ngayon. Diba? May mga babae, mga bata, kukuhanin, ibebenta sa ibang bansa. So, when we talk, pag narinig natin yung slavery sa Old Testament, hindi pwede na ganun yung isipin natin. Dapat alam natin kung ano yung context sa panahon nila. At yung mabasa natin dito ay mga tinatawag na case laws. Ibig sabihin, merong mga specific na mga sitwasyon o mga kaso na ganito yung dapat nilang gawin. Para maturuan sila, okay, kapag ganito yung sitwasyon, ganito yung dapat nyong gawin para maipakita ang inyong pagmamahal sa inyong kapwa. So, wala tayong mga slaves ngayon. Pero, hindi ba pwede natin itong i-apply sa pakikitungo natin? So, anumang contractual work arrangement? Diba, kapag nagtatrabaho ka, may empleyado ka, kapag meron kang kasama sa bahay na nagtatrabaho sa iyo, we can apply yung mga bagay na ito. And isipin din natin, sa dinami-dami ng mga tao na unang pwedeng talakayin sa mga utos ng Diyos, bakit mga alipin yung unang tinalakay? Di ba nagpapakita ito ng concern ng Diyos sa mga tao na itinuturing na napakababa sa lipunan? And it really reveals the heart of God. Ay, isa pa, para sa mga Israelita, kapag narinig nila yung word na alipin, di ba maalala nila, teka, ganun yung nangyari sa atin sa Egypt. Ganito yung turing sa atin ng hari ng Egypto. Ganito yung pagmamalupit. Ganito yung pagmamaltrato sa atin. Pero pinalaya tayo ng Diyos. Paano ngayon natin tuturing? Yung mga alipin na nagsisilbi sa atin, katulad ba ng Pharaoh ng Egypt? O katulad ng Diyos ng Israel? Tulad ng Diyos, syempre. Hindi sila forever na naalipin. Kaya pag titingnan mo yung verse 2 ng chapter 21, kapag nagkaroon sila ng alipin, hindi forever. Dapat 6 na taon lang, sa ikapitong taon ay
papalayain na. At hindi papalayain na, okay, umalis ka na sa bahay na ito. Sisiguraduhin ng amo na marami siyang bit-bit na baon para sa kanyang lilipatan. Well provided yung alipin na yun. And kasama siyempre yung pamilya, kung meron siyang pamilya. Pero kung titignan mo yung verse 4, bakit nakasulat doon na kung single siya na naging alipin, tapos yung amo niya yung nagbigay ng asawa sa kanya, pag aalis na siya sa 7 taon, yung asawa niya at saka yung mga anak niya ay may iwan doon sa amo. Parang hindi yata tama yun. Dapat kasama yung pamilya. I'm not exactly sure bakit ganon. Pero possible na dahil itong mga alipin ay hindi naman sila sanay na mamuhay na independent doon sa kanilang amo. So ano mangyayari kapag sinama nila yung pamilya nila? Kaya na ba nilang buhayin yung pamilya nila? So nakita mo na, even pala sa mga ganong arrangement, nagpapakita ang Diyos ng concern. Yung mga amo, may concern pa rin sa pamilya nung dati nilang alipin. At maaaring ito ay hindi permanent. Pwedeng kapag sanay nang tumayo sa sarili niyang paa, yung pinalayang alipin, ay kuhanin na yung pamilya niya. Pero I'm not sure. Hinuhulaan ko lang. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong reason. Pero dapat maintindihan natin, when we talk about yung position ng slave, ang tinitingnan lang natin na ito ay advantageous para dun sa amo na pinaglilingkuran ng alipin. Pero when you look at verses 7 to 11, makita mo na ito ay magandang provision. May mga tao na nababaon sa utang, hindi sila makabayad. May mga tao na kapag hindi sila nagkaroon ng trabaho, ay mamamatay sila sa gutom. So kapag sila ay naging alipin ng isang amo na may kaya, na meron silang matitirhan, meron silang makakain, magkakaroon sila ng panibagong tsansa para makaahon sa buhay, and it's really positive para sa mga alipin. So, kaya makita mo na dahil sa ganitong work arrangement para sa mga slaves, possible na sa 7 taon ay meron mga slave na sasabihin na, ayokong umalis sa amo ko. Nasasabihin niya na, sabi sa verse 5 at verse 6, I love my master. I will not go out free. Dito lang ako. Magiging alipin ako forever. Sino bang tao magsasabi na gusto kong maging alipin mo forever? Diba? So magkakaroon doon ng seremonya para yung slave na yon ay magiging slave forever. Anong isang master? Think about this. Sinong isang tao na matino ang pag-iisip, na magmamahal sa kanyang among pinaglilingkuran, to the point na sasabihin niya na, ayoko nang pumunta sa iba. Ikaw lang ang paglilingkuran ko habang buhay. Di ba? Maliban doon sa alipin na naranasan yung mapagmahal yung amo ko, mapagbigay yung amo ko, mayaman yung amo ko, hindi ako minamaltrato ng amo ko, napakabait sa akin ng amo ko. Hindi ba yung klaseng amo na yon ay sumasalamin sa pagiging amo ng Diyos sa kanyang mga anak? Hindi ba tayo dati rin mga alipin dahil sa ating kasalanan? Pinalaya tayo ng Diyos, tinubos tayo ng dugo ni Kristo. So ngayon tayo ay mga alipin ni Kristo. Nakita ninyo kung paano pinapakilala ni Pablo yung kanyang sarili sa New Testament? At kung tayo ay alipin na ni Kristo, gugustuhin ba natin na maging malaya sa pagkakaalipin natin at mapunta tayo sa ibang amo kung naranasan natin yung laki ng pagmamahal ni Kristo? Kung nandun na tayo sa isang master o Panginoon na pinakamayaman sa lahat, pinakamabuti sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, saan ka pupunta? Wala ka ibang pupuntahan. Sasabihin mo din tulad nila, I love my master. Hindi ako aalis. I will be his slave forever. At kung naranasan natin yung ganitong paglilingkod sa atin ng Panginoong Jesucristo, paano ngayon natin itatrato yung ibang tao? Meron kang kasambahay, paano mo siya itatrato? Meron kang mga empleyado, paano mo siya itatrato? Meron kang mga tao na ina-expect mo na paglingkuran ka, paano mo sila itatrato? Di ba katulad din ni Kristo na sinabi na ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang buhay para sa marami. At yung mga kasamahan natin sa church, we have different
social, economic status. Yung ibang mga members ng church natin, ang tingin ng ibang tao, sobrang baba nila, sobrang liit dahil hindi naman sila mayaman, wala naman silang kaya. Paano yung pagtingin natin sa kanila? Nakita niyo yung work arrangement dito sa Israel na gusto ng Diyos? Amo ka man o alipin, pare-pareho kayong dating alipin na ngayon ay tinubos ni Kristo. Paano natin ituturing yung mga kapatid natin sa Panginoon? We are fellow citizens sa Kingdom of God. Pare-pareho tayong magkakapatid sa pamilya ng Panginoon. Pangatlo, verse 12 hanggang verse 27. So yung sumunod na bahagi, may kinalaman naman sa ibang tao. Kapag nakasakit ka, nakapatay, o nakaagrabyado. So mabasa natin dito yung tinatawag na civil law. Case law pa rin kasi mayroong iba-ibang kaso, sitwasyon na tinatalakay. Hindi lahat ng sitwasyon ay makikita natin dito. Mga sample lang kapag ganito nangyari. Pero civil law, dahil meron ng sistema. Kapag merong nagkasala, merong mga parusahan. So merong, para sa atin yun, di ba? Merong judge, merong justice system, merong korte na kailangan maparusahan yung nagkasala o lumabag sa batas. So hindi ibig sabihin na kung ano yung sistema sa Israel noon, sabi natin, ang church ngayon ay ang bagong Israel. So, yung mga batas noon ay ipapatupad din natin sa church ngayon. Of course, hindi natin paparusahan ng kamatayan yung sino man na deserving of the death penalty. Dahil sa merong pagbabago sa panahon natin ngayon, we entrust yung pagpapatupad ng mga batas na yun sa mga authorities na merong kapangyarihan para magkulong o maggawad ng anumang penalty, although wala tayong death penalty sa panahon natin ngayon. The best we can do as a church is to practice church discipline. Kapag merong nagkakasala, hindi natin paparusahan o kaya papaluin, kundi gagawa tayo ng paraan para makita niya yung bigat ng kasalanan niya, para makita niya yung bigat ng consequences ng kasalanan niya. At kung meron mang katumbas yung death penalty noon sa panahon natin ngayon sa church, ay yung excommunication. Kapag itinawalag natin na isang membro dahil hindi siya nagsisisi sa kanyang kasalanan niya. Pero, meron pa rin tinuturo sa atin yung mga utos na ito, tulad ng mabasa natin halimbawa sa verse 12, mula verse 12. Sa verses 12 to 14, kapag merong pumatay na isang tao, ano daw ang parusa? Death penalty. Papatayin din. Pero, kung hindi naman sinasadya, aksidente. So, merong ipoprovide ang Diyos ng mga tinatawag na cities of refuge na pwede niyang takbuhan. Para, kasi syempre ang tendency, kapag nakapatay ka, di ba, dudumugin ka ng mga tao, ikaw naman yung paghihigantihan. So, even yung mga naakusahan na nakapatay, ay meron pa ring proteksyon sa batas ng Diyos. Verse 16, kidnapping. Death penalty din ang kapalit. Hindi lang basta kulong. Death penalty. Di ba nagpapaalala sa atin yun na malaki ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ng tao? Hindi pwedeng bayaran lang ng 100,000 yung buhay ng isang tao. Verse 15. Mga bata, makinig kayong mabuti. Nakikinig ba kayo? Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Verse 17. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Meron ba tayong batas ngayon na katulad ng dalawang verses na yun? Wala. Kung meron, konti na lang siguro ang populasyon ng bansang Pilipinas. O kaya, napakababait siguro ng mga bata ngayon. Napakababait din ng mga magulang. Bakit? Kung hindi mo siseryosohin pagdidisiplina sa anak mo, kung hindi mo siya tuturuan ng tama, kung hindi mo papakita yung godly authority sa loob ng bahay, tapos mapahamak yung anak mo, mapatay yung anak mo, maparusahan ng death penalty.
Anong gagawin natin sa mga utos na ganito? Di ba baka sabihin natin, napakalupit naman ng Diyos. Nagsalita lang ng masama laban sa magulang. Hindi na ba pwedeng patawarin mo na yung anak ko? Pero hindi lang ito basta pagmumura. Kung titingnan mo yung nauna, yung pagbubuhat ng kamay, meron tong intensyon na patayin yung kanyang magulang. Yung pagmumura, hindi naman ito yung minsanan lang eh. Pero ito yung pagsasabi na nag-i-indicate na sinasabi mo sa magulang mo, hindi kita kinikilala na magulang ko. I don't respect your authority sa buhay ko. Akong masusunod, hindi ikaw. Mas mainam na wala ka sa mundong ito. Mas mainam na wala akong nanay at tatay. Anong klaseng attitude pinapakita noon? Hindi tao pinagbubuhatan mo ng kamay. Hindi tao ang iniaalipusta mo. Ang Diyos na naglagay ng mga magulang mo as authority over your life, siya yung pinagbubuhatan mo ng kamay. Yung authority niya, yung tahasan mong inire-reject o itinatakwil sa buhay mo. Do we understand, as parents, mga bata, yung bigat ng responsibilidad na dapat nating igalang at sundin ang ating mga magulang? Okay, hindi lahat ng kasalanan ay death penalty, yung kapalit. Hindi ibig sabihin na patay na yan. No, nagpapakita ito na merong parang degree of seriousness yung iba't ibang kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin, basta-basta lang na lahat ng kasalanan ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Although, syempre, sinasabi natin yun. Pero, technically speaking, hindi lahat ng kasalanan ay pantay-pantay. Diba? Yung pagnanakaw ng 10 piso ay higit na maliit na kasalanan kumpara sa panggagahasa ng isang babae. Kaya sa verses 18 to 22, merong nakasulat doon na kapag nakasakit ka naman na ibang tao, hindi ka naman nakapatay. Alipin man yan, isang buntis, meron kang kailangang bayaran para sa nagrabyado. And of course, yung mga elders nila, yung mga judges nila, yung magsasabi kung magkano yung dapat na penalty. At yung principle ng justice system ay nakasulat sa verses 23 to 25 na commonly tinatawag na lex talionis. Buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Eye for an eye, tooth for a tooth. Okay, hindi ibig sabihin, parang napaka-barbaric naman ng justice system sa Israel. So, hindi ibig sabihin na always literal na ito ay ina-apply. Halimbawa, kapag meron kang na mabilis ka magmotor, tapos nasagasaan mo yung isang bata, tapos napilayan siya, hindi ibig sabihin na ang parusa sa'yo ay sasagasaan ka din ng motor para ikaw ay mapilay. No, it's just indicating na yung pataw na parusa sa isang kasalanan o isang krimen ay dapat na naayon sa degree of seriousness ng kanyang nagawang kasalanan. In proportion yung parusa. And may example na binigay sa verses 26 to 27. Kapag nasaktan ng isang amo yung kanyang alipin, ay pwede nang palayain yung alipin na yon. Okay? So, ngayon, bakit natin pinag-usapan ito? Pastor, wala naman kami meron ba sa inyo nagtatrabaho sa gobyerno? Meron tayong member na police. So, meron siyang direct na application sa mga utos na ito. Pero kami sa atin, mga ordinaryong mamamayan, parang wala naman tayong magagawa para mabago yung justice system natin, para maging just yung patakaran sa gobyerno. Pero, pinapaalala nito sa atin na meron tayong obligasyon sa kapwa natin na pareho din na nilikha sa larawan ng Diyos. Hindi pwede na meron kang naatraso na ibang tao, tapos basta-basta lang na hindi mo papanagutan yung responsibilidad mo. So we must be responsible sa mga actions na ginagawa natin. And we must fear yung mga consequences na ginagawa natin. Yes, pinatawad tayo ng Diyos sa kasalanan natin, pero yung kasalanan natin ay meron pa rin consequences. Hindi ka man mahuli ng pulis, hindi ka man makulong, hindi ka man gawaran ng death penalty o maisumbong sa mga elders para church discipline. We need to take responsibility sa actions natin. And
good news din ito sa atin. Dahil nagpapaalala na meron tayong Diyos na concerned sa tamang hustisya. Paano kung tayo naagrabyado? Paano kung may atraso sa ating ibang tao? Paano kung tayo nasaktan? And of course, we expect justice sa panahon natin ngayon, pero hindi lahat ng hustisya na ina-expect natin ay makukuha natin. Pero makakaasa tayo na meron tayong Diyos na hindi papabayaan yung mga mali na ginawa sa atin, na balang araw, ito ay kanyang itatama at igagawad ang tamang hustisya. At yun yung dapat nating asahan. Number 4, tungkol sa mga hayop. Bakit mayroon tungkol sa mga hayop? Verses 28 to 36. May kinalaman ito sa mga alagang hayop. At ito ay very significant sa kanila kasi agricultural yung society nila. Karamihan sa ikabubuhay nila ay umaasa sila sa hayop. Hindi lang ito alaga na pet nila. Ito yung nagbibigay ng kabuhayan sa kanila. Tumutulong sa kanila sa pagtatanim at mapagkukuhanan din ng makakain. Kapag meron daw isang baka, verse 28, na nanuwag at nakapatay, anong gagawin dun sa baka na yon? Papatayin din, lilitsunin, at pwede nang pagpiestahan. Maliban na lang, pero yung may-ari ng baka, may pananagutan ba kapag nakapatay yung kanyang baka? Wala. Except, kapag merong history ng panunuwag yung baka. Ibig sabihin, ilang beses na pala niyang ginagawa, pero yung amo, hindi pa rin binabantayang mabuti, hindi pa rin itinataling mabuti. So, yung amo ay kailangan ding patayin. For negligence. Kapabayaan, kasalanan niya. Kaya merong nangyari. Kaya merong namatay. Except, merong provision na pwede niyang tubusin yung kanyang buhay. And then sa verses 33-36, meron ding ilang mga provisions kung meron namang hayop na pagmamayari ng iba, nahulog sa hukay, napatay na ibang hayop, napag-aari ng iba. Okay, so makita natin sa part na ito na concern ng Diyos. Hindi lang sa tao. Sa tao, syempre, concern ng Diyos. Pero concern din siya sa hayop. Dahil ang mga hayop din ay nilikha ng Diyos. Binigay sa atin ng Diyos para sa kabubuhay natin. Di ba? Pwedeng pagkain, pwedeng alaga. Pero, ano bang mas mahalaga sa Diyos? Ang tao o ang hayop? Anong sagot? Baka hindi pa ninyo alam ang sagot. Ang problema naman ngayon, mayroong mga tao na sobrang pagpapahalaga sa mga hayop. Na para bang itinuturing na mga parang anak yung kanilang alagang hayop. And sobrang affected emotionally kapag nawala yung kanilang hayop. Sa Malolos, may nakita ako isang bubo. Hindi ko alam kung bukas na. Pero merong parang Saint Peter na mga hayop. Hindi ko malaman kung anong pangalan. Pero parang eternal plan ng mga hayop. They provide services. Kapag namatay ang alaga mong aso at pusa, ay they'll provide services. Hindi ko alam kung i-imbalsa mo din ba yung aso tapos pagbuburol. Pero meron din silang cremation services. Hindi ko lang alam kung meron silang pastor na inuupahan para mag-service sa burol ng mga aso. Mahalaga yung hayop bilang nilikha ng Diyos, pero tao ang nilikha sa larawan ng Diyos, hindi ang hayop. Kung yakapin ng iba o mahalin ng iba yung alaga nila, ginagawa na nilang parang anak nila. Pero kung may isang tao naman na kinaiinisan nila, galit na galit sila, di ba? Sasabihin nila, hayop ka. Yung hayop, hindi natin pwedeng gawing tao. Yung tao, huwag natin ituturing na hayop. Okay, chapter 22, verses 1 to 17. Ito yung tungkol naman sa mga ari-arian. So, pinapaalala sa atin naman dito ng Panginoon na dapat tayo maging faithful steward. Hindi lang sa mga ari-arian natin. Natural, kapag property natin, alagaan natin mabuti, babantayan natin mabuti. Pero pinapakita dito ng Diyos, pati yung ari-arian ng iba, ay dapat din na isaalang-alang natin. Kaya sa verses 1 to 4, kapag may nagnakaw ng hayop, hindi lang ibabalik, kundi 5 baka ang bayad. Sa ninakaw na isang baka, 4 na tupa sa isang tupa. At kung patay na yung ninakaw, dahil nga mahalaga, so yung ganun karami yung kapalit, times 5, times 4,
Kasi kung patay na yung ninakaw, ibig sabihin, marami nang nawala dun sa may-ari na yun dahil ginagamit nila yung para sa kanilang ikabubuhay. Pero kung buhay pa, doble yung penalty. Alam ko naman na hindi natin susuwayin yung utos na yan ngayon. Di ba? Napakahirap naman magnakaw ng baka. Pero baka man yan, o iPhone, o isang barya sa bulsa ng tatay mo na ninakaw mo, nagpapaalala sa atin na hindi natin pwedeng angkinin yung isang bagay na hindi sa atin. So meron din provision. Kapag may magnanakaw, tapos napatay because of self-defense, binabantayan mo yung family mo, walang pananagutan yung nakapatay. Verses 5 to 6, kapag naman naperwisyo yung mga paninim na ibang tao, kapag yung alaga mong hayop ay nakawala, kasi wala namang mga bakod noon, so napeperwisyo yung ibang mga pananim. Hindi yung pwedeng sabihin lang dun sa may-ari nung bukid na yun, ay, sorry hindi, wala namang masyadong pag-iisip tong alaga ko, kaya nangyari yun. O kaya, nagsimula ka ng sunog, nagsiga ka sa bahay ninyo, tapos kumalat yung siga, tapos yung pananim ng kapitbahay mo ay nasunog lahat. Hindi pwedeng sabihin na, sorry So, kailangan mong panagutan, yung dapat mong panagutan. Yung ginawa mo mang kasalanan ay sinasadya o hindi sinasadya. Ikaw pa rin yung merong responsibility doon. Sa verses 7 to 15, kapag naman merong ipinatabi sa iyo yung isang tao, kasi wala naman silang bangko noon Diba? Walang bangko, walang GCash. So, kapag aalis ka, meron ka mga property o meron kang pera, pwede mong iwanan sa kapitbahay mo. Ikaw muna magbantay nito Siyempre, dapat mapagkakatiwalaan yung pag-iiwanan mo. So, meron kang responsibility na ingatan yung pinagkatiwala sa iyo. Pero kapag nanakaw, hindi mo naman kasalanan, wala kang pananagutan. Kapag napatunayan na may nagnakaw at nahuli magnanakaw, pero paano pa hindi nahuli magnanakaw? Paano kung ikaw yung nagnakaw, tapos sinabi mo, may nagnakaw? So, ang gagawin, manunumpa siya sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo yung verse 8 to 9. Kung hindi matagpuan ang magnanakaw, lalapit ang may-ari ng bahay sa Diyos upang ipakita kung pinakailaman niya o hindi ang pag-aari ng kanyang kapwa. Sapagkat sa lahat ng pagsuway, maging para sa baka, sa asno, sa tupa, sa kasuotan, o sa anumang bagay na nawala, na may magsabi na iyon nga ay sa kanya, dadalhin sa harapan ng Diyos ang usapin ng dalawa, ang parurusahan ng Diyos ay magbabayad ng doble sa kanyang kapwa. What's the point? Kailangan may yung sistema para masigurado na yung paparusahan ay talagang may kasalanan. At yung maabsuelto ay talagang walang kasalanan. So that's the point of our justice system. Kaya hindi pwedeng meron lang isang nagsumbong ay paparusahan agad yung nagkasala. Kailangan mas maraming witnesses. Kailangan merong evidence. Mahalaga sa Diyos, pakinggan nito mabuti mahalaga sa Diyos na yung may kasalanan, yun ang maparusahan. At ayaw ng Diyos na yung walang kasalanan ay yun ang mapaparusahan. Proverbs 17:15. Siyang nagpapawalang sala sa masama at siyang nagpaparusa sa matuwid, na ginagawa ng maraming mga judges ngayon, ay kapwa kasuklam-suklam sa Panginoon. Maliwanag? Verses 16 to 17. Ito naman, kapag mayroong isang lalaki na inakit ang isang babae, single sila pareho, tapos may nangyari sa kanila, kasalanan yun. Dahil ang sex ay dapat lang sa pagitan ng mag-asawa. Pero kung pag may nangyari, anong sabi dito? Papanagutan ng lalaki yung babae at dapat niyang pakasalan. Hindi sinasabi na sa lahat ng pagkakataon, kapag merong cases ng premarital sex, ay dapat nang ikasal yung lalaki at babae. Dapat, mananampalataya din ang ipapakasal natin sa ating mga anak. Mas mainam pa na hindi sila ikasal kaysa naman mag-asawa ng hindi sumasampalataya kay Kristo. Tapos, meron daw kailangan bayaran na bride price o yung dote. Alam niyo yung dote? Yung mga kabataan ngayon, hindi na alam yung dote. Dota lang ang alam ninyo. Yung dote, yun yung binabayad ng lalaki sa pamilya ng babae. Pag papakasalan niya yung babae. Okay? Nakuha niyo yung sistema? Maliban na lang kapag hindi pumayag yung tatay.
Kasi may authority na siya sa anak niya eh. Hindi pwede. Hindi ko ipapakasal sa iyo yung anak ko. Karamihan sa kanila ay arrange yung marriages. Na sa tingin natin ay parang sobrang outdated naman yun. Yung ganong kalakaran. Pero hindi uso yung dote ngayon na may binabayad ka. Ang tingin natin ngayon doon parang, bakit parang tinuturing mo na property yung mga babae na may babayaran? Parang kang bumili ng produkto. Tapos, nakalagay pa ito sa section natin tungkol saan yung pinag-aaralan natin sa section number 5? Tungkol sa mga ari-arian. Ang tinutukoy kong ari-arian dito, hindi yung babae, kundi yung dote na ibabayad dun sa pamilya ng babae na para talaga sa kanila. Sa tingin natin parang, bakit ginagawang parang object yung mga babae? Ganun yung tingin natin. And of course, may mga lalaki ngayon na makuha lang yung gusto nila dun sa babae and not taking responsibility. Ginagawa nilang object of their desire or pleasure yung mga babae. And yun ay kasuklam-suklam din sa Panginoon. That's selfishness. Kaya nga yung sex must be in the bounds of marriage commitment. So, ano itong dote na binabayad sa kanila? Hindi ba nagpapakita ito na bago ka magdesisyon na mag-asawa, you must be responsible. Ngayon, pwede mong makuha agad yung gusto mo. Wala kang babayaran doon sa pamilya na yun. Hindi ba kapag meron kang ibinigay na bayad, of course, hindi matutumbasan yung value ng isang babae. Pero at least, it's giving value. Na hindi mo basta-basta makukuha yung gusto mo. Nakita niyo yung sobrang counter-cultural na perspective ng mga utos ng Diyos. Hindi natin naiisip yung ganito. Bakit? Kasi we are so conditioned sa relasyon ng lalaki-babae na kapag na in love, kapag tumibok ang puso, kapag may chuba-chutsu, hindi na pala using gano'n. Yung may naramdaman ka lang na okay, papakasal na. Without a sense of commitment and responsibility. At kahit na hindi pakasalan ng lalaking babae, babayaran pa rin niya yung tatay. Bakit? Kasi baka hindi na makapag-asawa yung anak niya. Kapag alam nila na may nangyari na, baka bumaba yung value pagtingin sa babae na yun. Okay pa kayo? Nakita niyo kung bakit mahalaga na pinag-aaralan natin ito. Para naintindihan natin. Bakit ganito yung gusto ng Diyos sa atin? Last na po ito. Verses 18 to 20. Last 3 verses. May kinalaman ito sa pagsamba sa Diyos. Teka. Nung sinend ko kay Ate Josie yung outline na ilalagay sa bulletin, Pastor, tama ba yung number 6 tungkol sa pagsamba? Di ba number 1 ay tungkol sa pagsamba? Oo. Ayun yung nakalagay dito eh. Di ba nakita natin kung gaano kahalaga yung pagsamba sa Diyos? It affects every area of our life. At yung susunod na bahagi nito, ganun din. Tungkol sa pagsamba sa Diyos, tungkol sa relasyon natin sa kapwa, tungkol sa pagsamba sa Diyos, tungkol sa relasyon sa kapwa. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pinagsama ng Diyos. Verse 18, huwag mong pahintulutang mabuhay ang isang babaeng mangkukulam. Siguro wala naman tayong problema sa church natin sa mangkukulam. Pero ang point dito, kapag may mangkukulam, yung sorcery, ay sila yung mga nagko-connect sa spirit world sa paraan na hindi pinahintulutan ng Diyos. There's only one way para tayo ay makalapit sa Diyos. At walang iba kundi kay Kristo. Lahat ng ibang daan papunta sa iniisip ng tao, papunta sa Diyos ay tungo sa kamatayan. Verse 19, sino mang sumiping sa isang hayop ay papatayin. Ang tawag dito ay bestiality. Maisip pa lang natin, it's so gross. Pero bakit ito kasama sa tungkol sa pagsamba? Kasi sa panahon nila, pagpunta nila doon sa Canaan, may mga yung religious practices, yung mga tao doon, nakasama sa ritual nila yung sexual intercourse sa mga hayop. Dahil may mga hayop na tinuturing nila na nag-represent sa kanilang mga Diyos. That's their way of connecting to God. Verse 20. Ang maghandog sa alinmang Diyos maliban sa Panginoon lamang ay lubos na
pupuksain. Nakita niyo yung dulong pinag-aralan natin? Balik na naman tayo dun sa una. Yung desire ng Diyos na wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang paglilingkuran, wala tayong ibang susundin maliban sa Kanya. Yung word na ginamit dito, hindi lang papatayin, but devoted to destruction. Kung alam niyo yung utos sa Israel, pagpasok nila sa promised land, ang sinasabi ng Diyos sa kanila, lahat ng tao doon must be devoted to destruction. Pero sinasabi dito ng Diyos, kung meron kayong sasambihin na ibang Diyos maliban sa akin, you must be devoted to destruction. Kung nare-realize lang ng mga tao ngayon, kapag yung puso natin ay palayo sa Diyos, palapit tayo sa kapahamakan. Pero kapag ang puso natin ay palapit sa Diyos, yun yung buhay na walang hanggan. So tulad ng sinabi ko kanina, we cannot really separate our relationship with God sa relasyon natin sa kapwa-tao. We love God with all our hearts. We love our neighbor as ourselves. Magkasama yun eh. And that's our problem. Hindi natin pwedeng sabihin na okay yung relasyon natin sa Diyos. Kasi nandito ka sa simbahan ngayon eh. Diba? Lakas mo ang kumanta. Diba? Parang sobrang sincere na mga prayers mo. But you cannot say na okay ang relasyon mo sa Diyos kapag hindi naman maayos yung pakikitungo mo sa ibang tao. Kapag hindi mo naman ginagalang yung mga magulang mo na kasama mo sa bahay. Kapag hindi mo pinapanagutan yung dapat mong panagutan. If we don't take responsibility for our actions. Kapag di natin ginagawa yung mga obligasyon na dapat natin gawin sa asawa natin, sa pamilya natin, sa church, at sa bansa natin, we are all guilty of breaking God's law. Kung titingnan lang talaga natin mabuti yung mga utos ng Diyos, nagpapaalala ito sa atin na kailangan natin si Kristo bilang tagapagligtas. Bakit? Siya lang yung nag-iisang tao na nakasunod sa lahat ng utos ng Diyos. Love God with all his heart. He loved his neighbor as himself. Kay Jesus, ang Diyos na lumikha sa atin ay naging isa sa mga nilikha niya nang siya'y maging ganap na tao. At nung siya'y naging tao, is fully reflecting the image of God sa lahat ng ginagawa niya, sa buong buhay niya. Pinag-aralan natin sa utos ng Diyos yung perfect justice ng Panginoon. Yung concern ng Diyos sa justice. Is that good news for us? Now, we have a perfect judge. Hindi binabaliwala yung pagsuway sa mga utos ng Diyos. Yes, in a way, it's good. Of course, it's good news para sa atin. But it's also bad news para sa atin. Dahil hindi papalampasin ng Diyos yung mga kasalanan natin. Naalala niyo yung Proverbs 17:15 na sinabi kong pakinggan ninyo mabuti kanina? Siyang nagpapawalang sala sa masama at siyang nagpaparusa sa matuwid ay kapwa kasuklam-suklam sa Panginoon. Di ba tayo yung masama? Pero bakit tayo pinawalang sala ng Panginoon? Di ba si Kristo yung matuwid? Bakit siya yung pinarusahan ng Panginoon para mamatay? Bakit gagawin ng Diyos yung kasuklam-suklam na sinabi niya sa Proverbs 17:15? At tatawagin natin itong good news, mabuting balita. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, natupad yung perfect justice ng Panginoon at naiparanas niya sa atin yung kanyang perfect love para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Jesus Christ died willingly. Inialay niya yung kanyang sariling buhay. Wala siyang kasalanan. Pero siya yung ginawaran ng death penalty. Dahil nagkasundo ang Diyos Ama, Diyos Anak, na ito yung paraan, ito yung nag-iisang paraan para tayo ay mapalaya sa ating mga kasalanan. Hindi ba sa krus itinuring si Kristo na parang isang napakababang alipin? Ano? Itinuring si Kristo na isang hayop na kinatay. Pinatay. Para hindi tayo mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nasan yung righteousness natin? Nasan yung salvation natin? Nasa pagsunod ba natin sa mga utos ng Diyos? No? Hindi nga natin masunod eh. Hindi nga natin masusunod eh. So yung katwiran natin ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Ba't natin pinag-aaralan yung utos ng Diyos?
It reveals our unrighteousness. It reveals our great need of a Savior. Yes, hallelujah. Niligtas na tayo ng Panginoon. Hindi natin pagbabayaran yung mga kasalanan natin, although we suffer some of the consequences ng kasalanan natin sa mundong ito. Pero absuelto na tayo. Tayo yung mga kriminal na dapat gawaran ng death penalty, pero sinabi ng judge, you're not guilty. You're free. You're free to go. Ibig sabihin ba nun? Malaya na pala ako eh. Pwede ko na ulit suwayin yung mga utos ng Diyos. No! Sabi ni Samuel Bolton, isang Puritan, yung kautusan ay nagdadala sa atin sa gospel para masumpungan natin yung justification. Para tayo ay may turing na matuwid sa harapan ng Diyos. At yung gospel ay nagdadala sa atin sa kautusan para sanayin tayo kung paano tayo mamuhay bilang mga tao na iniligtas na ni Kristo. So ngayon, if you are in Christ, kung malaya ka na, kung tinubos ka na, kung iniligtas ka na, kung pinatawad ka na, kung nasa iyo na yung righteousness ng Panginoong Jesucristo, paano tayo ngayon susunod sa kalooban ng Diyos? How do you reflect the image of God sa lahat ng bahagi ng buhay natin? Pinapahalagahan ba natin yung sama-sama nating pagsamba sa Panginoon? Pinapahalagahan ba natin at sinusunod ba natin yung mga magulang natin? Kapag mayroon tayo natraso na ibang tao, pinananagutan ba natin o tinatakasan natin? Yung mga pag-aari na pinagkatiwala sa atin ng Diyos o pinagkatiwala sa atin ng ibang tao, are we being faithful stewards ng mga bagay na yun? Yung mga pagkakautang natin sa iba, ginagawa ba natin ng paraan para mabayaran? O kung tayo naman yung naatraso, kung tayo yung naagrabyado, do we demand justice ngayon din? Do we demand na, o nilalagay ba natin sa sariling kamay natin yung paghihiganti? At sobrang binabantayan naman natin yung mga tao na, nagkasala ka, dapat kang parusahan? O do we reflect yung heart ni God para sa atin ng mga makasalanan? Nandun yung patience, nandun yung mercy, nandun yung forgiveness, nandun yung pagtitiwala na ang Diyos yung magtatama ng lahat ng ito sa bandang huli. So ito po yung mga questions na dapat nating sagutin. Hindi lang sa sarili natin. Share ninyo sa mga small groups ninyo. Kapag may discipleship group kayo, o kapag meron kayong mga Gracecom gatherings, or pag meron kayong lalapitan ng mga elders para makausap ninyo kapag nag-struggle kayo sa mga bagay na ito. Bakit? Kasi yun yung ibig sabihin ng pagiging member ng church. May pananagutan tayo sa isa't isa. Para tiyakin natin, tulungan natin yung bawat isa na tayo ay makasunod sa mga utos ng Diyos. Hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin tulong ng Diyos, kailangan natin yung tulong ng bawat isa. Let's pray.